Ang gabi sa lungsod ng Zamboanga ay nababalot pa rin ng manipis na ulap ng tag-araw. Dahan-dahang umiihip ang hangin mula sa kipot ng basilan, dala ang amoy alat ng dagat na humahalo sa amoy diesel mula sa mga lansa ng mangingisda na nakaangkla. Ang mga ilaw ng syudad ay andap-andap, tila nag-aatubiling matulog kahit malalim na ang gabi. Sa gitna ng katahimikan, isang luma at malaking lansa ang tila hirap na gumagalaw patungo sa daungan ng Zamboanga. Tuklap-tuklap na ang asul nitong pintura. Malabo na ang numero ng rehistrasyon at sa labas, mukha lamang itong ordinaryong bangkang pangisda na kararating mula sa laot. Ngunit sa gabing iyon, iba ang idinikta ng tadhana. Ang lansa ay naglalaman ng isang madilim na sikreto. Isang pinagsanib na puwersa ng Coast Guard at Maritime Police ang nagsasagawa ng kanilang regular na pagpapatrolya sa katubigang malapit sa daungan. Itinuro ng isang opisyal ang lansa na tila bahagyang tumatagilid. Nilapitan nila ito, at ang malakas na ilaw ng kanilang searchlight ay tumama sa mukha ng kapitan, isang matanda at payat na lalaking nagngangalang Ricardo, o mas kilala bilang Mang Carding. Namumutla ang mukha ni Mang Carding. Basa ng pawis ang kanyang sentido, kahit na malamig ang simoy ng hangin. Balisa ang kanyang mga mata. Pautal-utal ang kanyang boses nang sagutin ang mga tanong ng mga otoridad. Sinabi niyang naglalaman lamang ito ng mga isdang nagyelo na kailangang maibaba agad upang hindi masira. Ang kanyang pananalita ay tila nagmamakaawa, na para bang gusto na lamang niyang padaanin na ang kanyang sasakyan. Subalit ang mahabang karanasan ng mga opisyal ang nagtulak sa kanilang isipin na mayroong kakaiba. Masyadong ninenerbiyos si Mang Carding. Isang senior na opisyal ang nagbigay ng senyas na buksan ang imbakan ng lansa. Agad na nagpanik si Mang Carding. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito, nagmamakaawang huwag buksan ang kargamento sa dahilang mabubulok daw ang mga isda. Ngunit buo na ang desisyon. Kailangang isagawa ang inspeksyon. 2 miyembro ng patrol ang umakyat sa kubyerta, hinila ang kinakalawang na hawakang bakal, at dahan-dahang itinaas ang bakal na pintuan na mahigpit na nakasara. Ilang sandali pa, isang nakakapasong lamig ang biglang lumabas, tumutusok sa balat. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa lahat. Mula sa madilim na espasyo, isang kakaiba, mabigat, at nakasusulasok na amoy ang sumingaw sa hangin. Hindi iyon amoy ng isda, iyon ay amoy ng kamatayan. Binuksan ang mga flashlight. Ang puting liwanag ay tumago sa malamig na ulap sa loob ng imbakan, at doon, isang tanawin ang bumungad na hinding-hindi malilimutan ng sinumang naroroon sa gabing iyon. 49 na katawan ng tao ang nakahandusay, naninigas, at magkakapatong. Mapuputla ang kanilang mga mukha. Ang ilan ay nakapikit, ang iba'y bahagyang nakadilat na para bang gusto pang sumigaw, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon. Payat ang kanilang mga katawan. Manipis na damit ang nakadikit sa kanilang balat na nangingitim na dahil sa matinding lamig. Agad na tinakpan ng ilang opisyal ang kanilang mga bibig upang pigilan ang pagduduwal. Mayroong nanigas sa pagkakatayo, nanginginig ang mga kamay. Ang paligid ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang marahang alon ng dagat ang maririnig, na tila nakikidalamhati sa trahedyang kabubunyag pa lamang. Sa gabing iyon, ang daungan ng Zamboanga ay hindi na lamang isang lugar kung saan dumadaong ang mga bangka. Ito ay naging isang piping saksi sa isa sa pinakamalubhang trahedya ng human trafficking sa Pilipinas. Hindi na ito isang simpleng routine patrol, kundi ang simula ng isang malawakang investigasyon na magbubunyag sa isang network ng krimen na tumatawid sa mga bansa. Agad na nagbigay ng emergency signal ang mga opisyal, inangkla ang bangka, at sa loob lamang ng ilang minuto, na ipadala na ang balita sa Camp Crame. Sa likod ng mga naninigas na mukha ng mga opisyal, may galit at pighating mahirap bigkasin. Sino sila? 49 na kaluluwang ngayon ay nakahandusay ng walang hininga sa nagielong imbakan ng isang lansa. Saan sila nanggaling at paano sila nasadlak sa nakamamatay na paglalakbay na ito? Ang mga tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, kasimbigat ng hamog ng gabi na bumabalot sa kalangitan ng Zamboanga. Walang sagot sa mga sandaling iyon. Tanging katahimikan ang yumakap sa daungan. Agad na tinawag ang SOCO team. Makalipas ang ilang oras, dumating sila na may seryosong mga mukha, dala ang mga body bag, guwantes, at mga kamera.
Ang amoy alat ng dagat ay humalo sa matapang na amoy mula sa loob ng lansa. Tila lalong kumapal ang hangin na nagpapahirap sa paghinga ng sinumang nasa daungan. Isa-isang inilabas ang mga katawan at inilatag sa puting tela na nakalatag sa sahig ng pantalan. 49 na kaluluwa ang ngayon ay tahimik na nakahandusay. Bata pa ang kanilang mga mukha. Ang ilan ay tila mga bagong graduate sa kolehiyo na nagsisimula pa lamang sa buhay. Simpleng damit, manipis na t-shirt, murang pantalon, at pudpod na tsinelas ang naging huling saksi sa kanilang paglalakbay. Isang mediko-legal ang lumuhod, sinusuri ang mga katawan gamit ang isang maliit na ilaw. Marami sa mga katawan ay sobrang payat, isang senyales ng malnutrisyon. May mga lumanang pasa sa ilang bahagi ng katawan, marahil ay dahil sa mga palo. Marahang tumango ang kanyang kasama. Alam nila na ang lamig ng imbakan ay ang katapusan lamang. Bago iyon, dumanas na ng matinding paghihirap ang mga kabataang ito. Malakas na umalinggaw ang tunog ng kamera. Sa gitna ng katahimikan, pinili ng ilang batang miyembro ng pulisya na tumalikod, hindi makayanang pagmasdan ng matagal. Mayroong palihim na nagpunas ng mata, sinusubukang itago ang luhang namumuo. Sa isang sulok ng daungan, isang babaeng nasa katanghali ang gulang na nagngangalang Aling Nelia ang humahangos na dumating. Narinig niya ang balita na maraming bangkay ang natagpuan. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, isa-isa niyang tiningnan ang mga puting tela. At bigla, marahan siyang napahikbi. Ang t-shirt na iyan. Kamukha ng sa anak ko. Basag ang kanyang boses, nanghina ang kanyang katawan at inalalaya ng isang kapitbahay. Walang kasiguraduhan, ngunit sapat na ang takot ng isang ina upang dagdagan ang pighati sa paligid. Samantala, si Mang Carding ay nakaupo, nakatali sa isang bakal na upuan. Siya ay isang matandang mangingisda mula sa isang maliit na isla malapit sa hangganan. Matagal na siyang baon sa utang sa isang nagpapautang. Nang alukin siya ng trabaho na maghatid ng nagielong kargamento, kapalit ng 10,000 piso, hindi na siya nag-isip pa. Ngunit ngayon, putlang-putla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ko alam. Sumpa, inutusan lang akong dalhin yan, sabi niya na may nanginginig na boses. Ngunit ang malamig na pawis na patuloy na tumutulo at ang tingin na hindi makatitig ng diretsyo ay nagsasabi sa mga investigador na mayroon siyang itinatago. Ang daungan ng Zamboanga sa gabing iyon ay naging isang bukas na morgue na may madilaw na ilaw na sumasalamin sa tahimik na tubig ng dagat. Paminsan-minsan lamang maririnig ang hikbi ng mga pamilya na nagsisimula ng dumating matapos kumalat ang balita. Sa gitna ng lahat ng ito, isang maliit na bagay ang naging mitsa ng pag-asa. Mula sa bulsa ng isang biktima, isang investigador ang nakakita ng isang maliit na plastik na naglalaman ng kapirasong papel. Nang buksan, ito ay isang simpleng kontrata sa trabaho na may malabong logo na nakasulat, Golden Horizon Placement Agency. Puno ito ng mga pangako ng trabaho bilang mang-aawit, mananayaw o entertainer sa ibang bansa. Malaking sahod, libreng tirahan, ngunit walang malinaw na address. Nagkatinginan ang mga investigador. Ang gusot na papel na iyon marahil ang tanging susi upang matunton kung sino ang nasa likod ng trahedyang ito. Sa gabing iyon, alam ng lahat ng naroroon ang isang bagay. Ang pangyayaring ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mahabang paglalakbay. Isang pagtugis laban sa oras upang isiwalat ang katotohanan sa likod ng madilim na anino ng human trafficking. At dito nagsimula ang kwento, sa daungan ng Zamboanga, na may 49 na kaluluwang hindi na humihinga, ngunit nag-iwan ng isang mensahe na kailangang sagutin ng mga nabubuhay pa. Sumisikat pa lamang ang araw sa kalangitan ng Zamboanga. Dahan-dahang lumitaw ang araw sa likod ng maninipis na ulap. Ang sinag nito ay tumama sa kumikinang na ibabaw ng kipot ng basilan. Gayunpaman, nanatiling malungkot ang kapaligiran sa daungan. Isang dilaw na police line ang nakapalibot sa lumang lansa, palatandaan na ang lugar ay isa ng crime scene. Ilang opisyal pa rin ang abala sa pag-iimbentaryo. Patuloy na nagtatrabaho ang SOCO team, habang ang mga residente ay nakatayo sa malayo, nagbubulungan na puno ng takot. Sa isa sa maliliit na opisina sa daungan, nakaupo si Mang Carding na nakatali ang dalawang kamay. Maputla ang kanyang mukha, namumugto ang kanyang mga mata, at hindi regular ang kanyang paghinga.
Kalalampas lang niya sa isang mahabang gabi na puno ng sigawan, tanong at liwanag ng ilaw. Sa kanyang harapan, nakaupo si Police Major Leo Vargas, isang opisyal na may matalas na tingin na siyang namuno sa investigasyon mula pa sa simula. Matagal na tinitigan ni Vargas si Carding bago nagsalita sa isang mababang boses, ngunit puno ng diin. Mang Carding, kung totoong isda lang ang kargamento mo, bakit ka sobrang natakot noong binuksan ang imbakan? Kinagat ni Mang Carding ang kanyang labi. Yumuko siya, hindi magawang salubungin ang mga mata ng opisyal. Nanginginig ang kanyang boses. Mangingisda lang po ako, sir. Wala po akong alam. Inutusan lang akong dalhin ang bangkang iyan. Ikinumpas ni Vargas ang kanyang daliri sa mesa. Paulit-ulit mo nang sinabi yan. Pero paano nangyaring may 49 na taong nakahandusay na patay sa loob ng bangkang minamaneho mo? Hindi yan isang bagay na matatawag mong walang alam. Natahimik si Mang Carding. Tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang sentido. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit naninikip ang kanyang dibdib. Sa wakas, mahina siyang nagsalita, may isang lalaking pumunta sa baryo namin sa isang maliit na isla. Sabi niya, kailangan lang daw ihatid ang nagielong kargamento. Pinangakuan ako ng 10,000 piso. Kailangan ko ng pera para sa utang ko. Lumapit si Vargas. Sino ang lalaking iyon? Umiling si Carding na para bang ayaw ng alalahanin. Hindi ko kilala. Bago ang mukha niya, malaki ang boses. Parang Bisaya o taga-Zamboanga ang punto niya. Hindi ako sigurado. Sabi niya lang, dalhin ko ang bangka hanggang sa isang partikular na lugar sa dagat. May kukuha daw doon. Yun lang. Naging tensyonado ang kapaligiran sa silid. Nagkatinginan ang ilang investigador. Ang sagot ni Carding ay tila kalahating katotohanan lamang. Nagpasya si Vargas na mas palalimin ang pagtatanong. Inilabas niya ang kapirasong papel sa loob ng plastik na natagpuan sa bulsa ng isa sa mga biktima. Ang kontratang may nakasulat na Golden Horizon Placement Agency. Inilagay niya ito sa harap ni Carding. Nakita mo na ba to? Dahan-dahang itinaas ni Mang Carding ang kanyang ulo. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na umiwas ng tingin. Hindi po, hindi ko alam yan. Mangingisda lang ako. Lalong humina ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Vargas. Alam niyang ang matandang nasa harap niya ay marahil isang maliit na piyesa lamang sa isang malaking laro. Ngunit ang piyesang iyon ay nagtataglay pa rin ang susi upang mabuksan ang daan patungo sa mas malalaking manlalaro. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, sa labas ng silid, lalong dumami ang tao. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkatuklas sa 49 na bangkay sa buong Zamboanga. Dose-dose ng pamilya ang dumating sa daungan. Ang ilan ay may dalang litrato ng kanilang anak. Ang iba ay dumating lamang na may manipis na pag-asang makakuha ng balita. Sigawan, iyakan at dasal ang naghahalo. Sinubukan ng mga opisyal na pakalmahin sila, ngunit hindi mapigilan ang kanilang pagkabalisa. Sa gitna ng mga tao, nakatayo si Aling Nelia na maputla ang mukha. Mahigpit niyang yakap ang larawan ng kanyang anak na si Andres, na ilang buwan na ang nakalipas ay nagpaalam na manging ibang bansa, patungong Malaysia. Simula noon, wala na siyang natanggap na balita. Kagabi, nang marinig niya ang balita, agad na kinabahan ang kanyang puso. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng mga puting telang tumatakip sa mga naninigas na katawan. Nanginginig ang kanyang kamay habang isa-isang binubuksan ang takip sa mukha, naghahanap ng posibilidad. Sa bawat mukhang hindi si Andres, nakakaramdam siya ng ginhawa, ngunit lalo ring nadudurog. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa silid ng interogasyon, muling tinitigan ni Vargas si Carding. Sinubukan niya ng ibang paraan. Mang Carding, anak din ako ng mangingisda. Ang tatay ko dati ay naglalayag din sa dagat na ito. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay. Pero alam ko rin, bilang isang mandaragat, hindi tayo dapat magbulag-bulagan kung may mali. Kung hindi ka magsasalita ngayon, malulunod ka lang sa kasalanan nila. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko lalo kay Carding. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Isang mahinang hikbi ang narinig. Ayokong mangyari to lahat.
Gusto ko lang bayaran ang utang ko. Hindi ko akalain na tao pala ang kargamento. Akala ko isda lang. Pero noong nakita ko ang pinto ng imbakan, nagduda na ako. Sabi nila huwag kong bubuksan. Natakot ako. Pero hindi ako makatanggi. Pinagmasdang mabuti ni Vargas. Alam niyang nagsisimula ng magbukas ng kaunting siwang si Carding. Sa isang mahinahong boses, nagpatuloy siya, sabi mo mailalaking malaki ang boses. Alalahanin mong mabuti. May ibinigay ba siyang numero ng telepono o kahit anong palatandaan? Kinagat ni Mang Carding ang kanyang labi, nag-isip ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Binigyan niya ako ng maliit na papel na may numero. Sabi niya, kung may problema, tawagan ko iyon. Pero nawala ang papel, hindi ko alam kung saan. Agad na itinala ng mga investigador ang detalye. Para sa kanila, ang numero ng telepono ay maaaring maging isang mahalagang pinto. Kahit na si Mang Carding ay mukhang isang mangingisdang napasubo lamang, ang maliit na impormasyon mula sa kanya ay maaaring magdugtong sa mga tuldok na blanko pa. Sa labas, tumataas na ang sikat ng araw. Nagsimula nang dumating ang mga mamamahayag na may dalang mga kamera. Sinubukan nilang kunan ang bawat sulok ng daungan. Naglagay ang mga opisyal ng harang upang hindi lalong magkagulo. Ngunit sa likod ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. Ang kasong ito ay mas malaki pa kaysa sa isang matandang mangingisda na nagmamaneho ng lumang bangka. Mayroong isang organisadong sindikato na kumikilos sa likod ng lahat. Isinara pansamantala ni Major Vargas ang folder at tumayo. Tinitigan niya si Carding na humihikbi pa rin. Magpapahinga muna kami. Pero tandaan mo, bawat maliit na detalye ay maaaring makapagligtas ng buhay ng iba. Kung talagang isa kang mangingisdang walang alam, patunayan mo iyan sa pamamagitan ng pagtulong sa amin. Yumuko lamang si Carding. Tumulo ang kanyang mga luha sa sahig. Sa araw na iyon, hindi na naging pareho ang Zamboanga. Ang daungan na karaniwang maingay sa tawanan ng mga mangingisda ay naging lugar ng pighati at mga tanong. 49 na katawan ang naghihintay na makilala. Mga pamilyang naghihintay ng balita, at ang mga otoridad na naghahandang buksan ang pinto patungo sa isang malawakang investigasyon. Sa silid na iyon, napagtanto ni Major Vargas na ito ang simula ng isang mahabang paglalakbay na susubok sa kanilang tapang, puso at pagkatao. Nananatili pa rin ang manipis na hamog sa ibabaw ng kipot ng basilan. Nang tuluyang mabuksan ng maluwag ang imbakan ng lumang lansa, isang matinding amoy ang sumalubong sa lahat ng nasa kubyerta. Ang amoy ay sobrang tapang, tumutusok sa ilong, nagpapaduduwal, at naninikip ng dibdib. Isang batang opisyal ang biglaang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay, habang ang iba ay umatras ng ilang hakbang na may maputlang mukha. Alam nilang ang makikita nila ay hindi isang ordinaryong tanawin. Binuksan ang mga flashlight. Ang puting liwanag ay tumago sa kadiliman sa loob ng imbakan, at doon, isang katotohanan ang bumungad na tila nagpatigil sa oras. 49 na katawan ng tao ang nakahandusay, naninigas, at magkakapatong na parang mga bagay na walang buhay. Mayroong nakatihaya na bahagyang nakadilat ang mga mata. Mayroong nakabaluktot na nakakuyom pa ang mga kamay na parabang lumaban hanggang sa huling hininga. Ang mga katawan ay payat, nangingitim ang balat, at manipis na damit ang nakadikit sa katawan. Walang senyales ng buhay, tanging isang mabigat na katahimikan. Ang senior na opisyal na unang nagtapat ng flashlight ay nanigas lamang sa kinatatayuan. Nanginginig ang kanyang kamay, hirap huminga, at nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang tanawin. Sa mahabang karera niya sa dagat, madalas na siyang nakakita ng mga bangkay ng mga nalunod. Ngunit iba ito. Sobrang dami at lahat ay bata pa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, sinusubukang pigilan ang damdamin, ngunit isang mahinang salita ang lumabas sa kanyang bibig, Diyos ko po. Sa daungan, mabilis na kumalat ang balita. Ilang residente na nakarinig ay agad na nagkumpulan sa malayo. Hindi sila pinayagang lumapit. Ngunit kumalat na ang bulungan. Ang bangka ay hindi naglalaman ng isda, kundi mga tao. Mga taong hindi na humihinga. Ang karaniwang maingay na daungan ay naging isang dagat ng katahimikan. Agad na kumilos ang mga opisyal.
Tinawag nila ang medical team, naghanda ng mga body bag, at idinokumento ang bawat detalye. Isa-isang inangat ang mga katawan mula sa nagielong espasyo. Ginawa ito ng buong ingat, na para bang sila ay buhay pa at kailangang tratuhin ng may respeto. Bawat bangkay ay inilatag sa puting tela na nakalatag sa sahig ng pantalan. Umihip ang hangin ng umaga, nagpagalaw sa tela na para bang nakikidalamhati. Ang mga batang mukha ay nabunyag sa ilalim ng dilaw na ilaw. Mayroong mukhang teenager na kalalabas lang ng paaralan. Mayroong kamukha ng mga estudyante sa kolehiyo na nagsisimula pa lamang sa kanilang kinabukasan. Ilan ay nakasuot ng manipis na t-shirt na may kupas na larawan. Ang iba ay nakatsinelas lang. Ang tanawin ay nagpasikip sa dibdib ng sinumang makakita. Hindi lamang sila isang numero, sila ay mga anak, kapatid, kaibigan na may mga pangarap. Ang mediko-legal na kasama sa team ay lumuhod, sinusuri ang unang katawan. Naka-latex na guwantes ang kanyang mga kamay. Itinutok niya ang maliit na ilaw sa mukha ng biktima. Marami ang nagpapakita ng matinding malnutrisyon. Nakausli ang mga buto sa pisngi, manipis ang tiyan, at puno ng pasa ang balat. Ilang sugat ay mukhang luma na. Marahil ay dahil sa pambubugbog o masamang trato. Mahinang bumulong ang mediko-legal sa kanyang kasama, pinahirapan na sila bago pa man mamatay sa lamig. Ang pangungusap na iyon ay parang isang mabigat na martilyo na tumama sa puso ng mga investigador. Paulit-ulit na tunog ng kamera ang narinig. Bawat katawan ay kinuna ng litrato, bawat detalye ay itinala. Binigyan ng numero ang bawat bangkay upang makilala sa hinaharap. Ngunit sa likod ng prosesong iyon, maraming mata ang namumula sa pagpipigil ng luha. Isang batang pulis ang palihim na pinunasan ang kanyang pisngi nang makita ang isang biktima na tila kaedad ng kanyang kapatid sa bahay. Sa gilid ng daungan, nakatayo pa rin si Aling Nelia na nanginginig ang katawan. Tinitingnan niya ang bawat bangkay na inilalabas na may kumakabog na dibdib. Nang makita ang isang kupas na t-shirt na kulay asul, malakas siyang napahikbi. Iyan! Kamukha ng t-shirt na madalas isuot ng anak kong si Andres. Bumuhos ang kanyang luha, nang hina ang kanyang katawan. Agad siyang inalalaya ng kapitbahay na kasama niya. Walang kasiguraduhan na iyon ang kanyang anak, ngunit sapat na ang takot ng isang ina upang sirain ang kanyang katatagan. Sa kubyerta ng lansa, nakaupo si Mang Carding na nakayuko ang mukha. Nakatali ang kanyang mga kamay, nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Mula sa malayo, naririnig niya ang iyak ng mga pamilya ng biktima, ang tunog ng kamera, at ang sigawan ng mga abalang opisyal. Lahat ng ingay na iyon ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang tainga. Sa kanyang puso, alam niyang may mali na mula pa sa simula. Ngunit nagbulag-bulagan siya, piniling tanggapin ang pera para bayaran ang utang. Ngayon, lahat ng kanyang pananahimik ay naging isang mabigat na kasalanan. Si Major Leo Vargas, na namumuno sa operasyon, ay pinagmasdan ang tanawin na may mabigat na puso. Nakatayo siya sa gitna ng hanay ng mga puting tela na tumatakip sa 49 na batang katawan. Hinaplos ng hangin ng umaga ang kanyang mukha, dala ang amoy alat ng dagat na humahalo sa amoy ng kamatayan. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Sa kanyang puso, nangako siya, hindi dapat dito magtapos ang trahedyang ito. Magkakaroon ng investigasyon, magkakaroon ng hustisya. Dahan-dahang sumikat ang araw. Ang sinag nito ay nagliwanag sa daungan na ngayon ay naging isang bukas na morgue. Dose-dosenang tao ang nakatayo sa katahimikan. Mayroong mahinang nagdarasal. Mayroong nakatingin sa kawalan. Mayroon ding magkahawak kamay na naghahanap ng lakas. Bawat mukha ng biktima ay salamin ng pighati. Bawat nagyayelong katawan ay isang tanda kung gaano kadilim ang kalakalan ng tao. Sa umagang iyon, naitala ang Zamboanga sa isang madilim na kasaysayan. 49 na kaluluwa ang nakahandusay ng walang hininga. Ngunit, hindi pa tapos ang kanilang kwento. Mula sa nagyayelong imbakan ng lumang bangka, isang malaking sikreto ang kabubunyag pa lamang. Isang sikreto na hihila sa maraming pangalan, magbubukas sa isang network na tumatawid sa mga bansa at hihingi ng katapangan upang isiwalat ang katotohanan. Alam ni Major Vargas na mahaba at mapanganib ang daan sa hinaharap. Ngunit alam din niya na kailangan magsimula ang lahat dito.
Mula sa daungan ng Zamboanga na naging piping saksi sa isang trahedya ng sangkatauhan. Mataas na ang sikat ng araw nang walang tigil na nagtatrabaho ang Soko team sa daungan. Dose-dose ng itim na body bag ang maayos na nakahanay sa ilalim ng isang pansamantalang tolda. Nararamdaman pa rin ang matapang na amoy kahit na nag-spray na ng disinfectant ang mga tauhan. Tahimik ang paligid, paminsan-minsan lamang maririnig ang boses ng mediko-legal na nagbibigay ng instruksyon o ang tunog ng kamera na kumukuha ng bawat detalye. Bawat bangkay ay binubuksan, sinusuri at itinatala ang mga katangian. Taas, hugis ng mukha, mga peklat hanggang sa suot na damit. Isang mediko-legal na naggangalang Easy Santos ang nakaluhod sa tabi ng isa sa mga biktima. Gamit ang maliit na flashlight, sinuri niya ang braso na puno ng pasa. Hindi ito bagong sugat, mahina niyang sabi. Matagal na ang mga pasa, parang paulit-ulit na pinapalo. Tumango ang kanyang kasama na may malungkot na mukha. Hindi lang sila namatay sa lamig. Pinahirapan na sila bago pa man ipasok sa imbakan. Ang pangungusap na iyon ay nagpabigat lalo sa kapaligiran. Ilang batang pulis ang tumalikod, hindi makayanang tingnan ng matagal. Mayroong umiwas ng tingin, mayroong palihim na nagpunas ng mata. Alam nilang hinihingi ng tungkulin ang katatagan. Ngunit hindi kayang magsinungaling ng puso ng tao. Ang pagtingin sa mga batang mukha na ngayon ay naninigas na ay magdudulot ng pighati sa sinuman. Sa kabilang panig ng daungan, nagsimula nang dumating ang mga pamilya ng mga biktima. May dala silang mga litrato, at kahit mga damit na isinuot ng kanilang mga mahal sa buhay. May takot sa kanilang mga mukha, naghihintay sila ng kanilang pagkakataon na tumingin, umaasang magkakaroon ng kasiguraduhan kahit gaano kapait. Umalingaw-ngaw ang iyak sa ilang sulok. Isang ama ang napaupo nang makita ang pulseras na laging suot ng kanyang anak na babae. Isang ina ang sumigaw nang makilala ang kupas na maong na pantalon ng kanyang anak na lalaki. Kasama nila si Aling Nelia. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay nakatayo na nanghihina ang katawan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang litrato ng kanyang anak na si Andres, na ilang buwan na ang nakalipas ay nagpaalam na pupunta sa Malaysia. Iniwan ni Andres ang kanilang bahay na may pangakong magtatrabaho sa isang restaurant at magpapadala ng pera para tulungan ang pamilya. Ngunit simula noon wala nang balita. Hindi na matawagan ang kanyang telepono. Hindi na nasasagot ang mga mensahe. Naramdaman ng puso ng isang ina na may mali. At ngayon, ang balita tungkol sa 49 na bangkay ang nagpabagsak sa mundo ni Aling Nelia. Nanginginig ang mga hakbang niya, lumapit siya sa hanay ng mga puting tela na tumatakip sa mga bangkay. Pinayagan ng mediko-legal ang bawat pamilya na tumingin. Nang buksan ang unang tela, agad na tinakpan ni Aling Nelia ang kanyang bibig. Bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi si Andres. Binuksan ang pangalawang tela. Pagkatapos ang pangatlo, lalong nadurog ang kanyang puso. Hanggang sa ika-4 na tela, nanigas ang kanyang mga mata. Isang kupas na t-shirt na kulay asul na may malabong larawan ang kitang-kita. Iyon ang t-shirt na madalas isuot ni Andres kapag tinutulungan ang kanyang ama sa bahay. Bumuhos ang iyak ni Aling Nelia nang hina ang kanyang katawan halos matumba. Agad siyang inalalaya ng kanyang kapitbahay. Anak ko yan, sigaw niya na may paos na boses. Si Andres yan. Sinubukan siyang pakalmahin ng mga opisyal, sinabing hintayin ang opisyal na resulta ng identifikasyon. Ngunit hindi mapigilan ang luha ng isang ina. Para sa kanya, sapat na ang kupas na t-shirt para kumpirmahin ang pagkawala. Si Major Leo Vargas, na hindi kalayuan, ay agad na lumapit. Yumuko siya ng may paggalang sa harap ni Aling Nelia, sinusubukang magbigay ng lakas. Ginang, sisiguraduhin po namin sa pamamagitan ng forensic test at opisyal na data. Pakiusap po, pakatatag kayo. Malumanay ang boses ni Vargas, ngunit mailuha rin sa kanyang mga mata. Alam niyang ang sakit ng pagkawala ng isang anak ay hindi isang bagay na mapapawi ng mga salita. Samantala, ipinagpatuloy ni Easy Santos ang pagsusuri. Sa 49 na katawan, karamihan ay nagpapakita ng mga senyales ng karahasan. May mga bakas ng tali sa mga pulso, may mga pasa, mayroong bali ang mga daliri na para bang sinubukang lumaban.
Sunod-sunod na isinulat ang mga tala, nagiging patunay na hindi ito isang simpleng aksidente sa dagat. Ito ay isang planadong krimen. Mabilis na kumalat ang balita sa buong lungsod. Napuno ng mga mamamahayag ang daungan. Ang mga kamera ng telebisyon ay nakatutok sa bawat sulok. Ang mga mikropono ay itinututok sa mga umiiyak na pamilya. Ngunit, agad na isinara ng mga opisyal ang access, nagbibigay ng espasyo para sa proseso ng identifikasyon. Alam nilang ang trahedyang ito ay hindi dapat maging isang panoorin. Sa isang maliit na silid hindi kalayuan sa daungan, nakaupo pa rin si Mang Carding na may malungkot na mukha. Mula sa bintana, naririnig niya ang iyak at sigaw ng mga pamilya ng biktima. Lalong nadurog ang kanyang puso. Alam niya na ang desisyon niyang tanggapin ang alok na maghatid ng kargamento ay nagdala sa kanya sa bangin ng kasalanan. Sa kanyang isip, iisa lang ang imahe, ang mga mukha ng mga kabataang namatay sa bangkang minaneho niya. Nagsimula ng dumilim. Dahan-dahang lumubog ang araw. Naging kulay kahel ang kalangitan ng Zamboanga. Ngunit nanatiling madilim ang kapaligiran sa daungan. 49 na body bag pa rin ang nakahandusay, naghihintay na dalhin sa ospital. Ilan sa mga pamilya ng biktima ay nanatili pa rin, ayaw umuwi hanggat walang kasiguraduhan. Nagpapalitan ng bantay ang mga opisyal, tinitiyak na maayos ang proseso. Nakatayo si Major Vargas sa gilid ng daungan, nakatingin sa tubig ng dagat na may maliliit na alon. Dala ng hangin ng hapon ang amoy alat na humahalo sa natitirang amoy ng kamatayan. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang puso, bumulong siya, hindi lang ito isang trahedya, ito ay isang tawag. May isang madilim na network na kailangang buwagin. May mga buhay na kailangang iligtas bago mahuli ang lahat. Sa gabing iyon, ang mga ilaw ng daungan ay nagliwanag sa pansamantalang tolda na puno pa rin ng kalungkutan. Naging saksi ang Zamboanga sa isang malalim na pighati. At mula rin dito, isang malawakang investigasyon ang magsisimula. Alam ng mga investigador na sa likod ng bawat nakahandusay na katawan, may kwentong kailangang isiwala. May hustisyang kailangang ipaglaban. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Zamboanga. Ang mga ilaw ng daungan ay sumasalamin sa ibabaw ng kipot ng basilan na tahimik na umaalon. Ngunit sa loob ng silid ng interogasyon, malayo sa pagiging kalmado ang sitwasyon. Doon nakaupo si Mang Carding, nakatali ang mga kamay, nanlalata ang mukha, at namumugto ang mga mata. Dumaan siya sa isang mahabang araw, puno ng mga tanong at pressure. Nakaupo sa harap niya si Major Leo Vargas, nakatitig ng mabuti sa mukha ng matandang mangingisda. Hindi lang isang lalaking baon sa utang ang nakikita ni Vargas, kundi isang taong mas marami pang alam kaysa sa sinasabi. Binuksan niya ang folder sa kanyang harapan, inilagay ang isang kapirasong papel sa loob ng plastik sa ibabaw ng mesa. Ito ang nahanap namin sa bulsa ng isa sa mga biktima. Lumingon si Mang Carding at agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng plastik, mayroong isang simpleng kontrata sa trabaho, gusot ang papel, malabo ang tinta, na may logo na nakasulat, Golden Horizon Placement Agency. Malinaw ang pangako, malaking sahod, libreng tirahan, trabaho bilang mang-aawit at mananayaw sa ibang bansa. Ngunit walang address, walang malinaw na opisina, tanging isang malabong pirma na mukhang pineke. Yumuko si Mang Carding, nanginginig ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit buntong hininga lang ang lumabas. Lumapit si Vargas, nagsalita sa isang matigas ngunit mahinang boses, inamin mong inutusan ka lang maghatid ng kargamento. Pero tingnan mo ito, Carding. Ang mga taong ito ay hindi isda. Sila ay mga taong nilinlang ng mga peking pangako. Marahil hindi ikaw ang utak, pero bahagi ka ng kadena na pumatay sa 49 na kaluluwa. Tumulo ang luha sa pisngi ni Mang Carding. Hindi ko po alam, sir. Totoo po, hindi ko alam. Inalok lang ako ng trabaho. Akala ko po talaga isda ang karga. Kailangan ko ng pera. Tambak ang utang ko. Kailangan kumain ng asawa't anak ko. Basag ang kanyang boses, puno ng desperasyon. Matagal siyang tinitigan ni Vargas, pagkatapos ay inilagay ang kamay sa mesa. Mang Carding, naniniwala akong hindi ikaw ang utak nito. Pero may alam ka. Ang taong nagbigay sa'yo ng trabahong ito ay tiyak na bahagi ng sindikato.
Sino siya? May pangalan ka ba, numero, mukha, kahit ano? Umiling si Mang Carding, nanigas ang mukha. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata. Hindi ko po alam ang pangalan niya. Gabi siyang pumunta sa baryo namin. Sabi niya, sandali lang, ihatid mo lang ang karga malapit sa border. May ibang bangka na kukuha. Binigyan niya ako ng paunang bayad. Masyado akong natakot para tumanggi. Kinuyom ni Vargas ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Alam niyang may itinatago pa rin si Mang Carding, ngunit ang sobrang pagpilit ay maaaring magpasara sa matanda. Nagsenyas siya sa ibang investigador na huminto muna. Samantala, sa forensic lab, si Euthe Santos at ang kanyang team ay nagsusuri pa rin ng mga bangkay. Mula sa isa sa mga katawan, muli silang may natagpuan. Ngayon, hindi lang kontratang papel, kundi isang maliit na sulat na may numero ng telepono na sulat kamay. Ang numero ay tila kinaskas, na para bang itinago ito ng biktima ng nagmamadali. Agad na dinala ang natuklasan sa silid ni Vargas. Pagkakita sa sulat, agad na naging balisa ang mga mata ni Mang Carding. Napansin ni Vargas ang reaksyon. Kaya pamilyar sa'yo ang numerong ito. Tinakpan ni Mang Carding ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Bumuhos ang kanyang iyak. Mahina siyang bumulong. Opo. Yan ang numerong ibinigay sa akin. Numero ng lalaking nag-utos sa akin na dalhin ang bangka. Natahimik ang silid. Nagkatinginan ang mga investigador. Ang numero ng telepono ay isang pinto. Mula doon, maaaring matunton kung sino talaga ang nasa likod ng sindikatong ito. Kinuha ni Vargas ang sulat at nagsalita ng matigas, sige, Mang Carding. Kung gusto mong pagbayaran ang pagkakamali mo, kailangan mong makipagtulungan. I-trace namin ang numerong ito. Pero tandaan mo, bawat segundong itinatago mo, mas maraming buhay ang maaaring mawala. Dahan-dahang tumango si Mang Carding. Kahit napuno pa rin ang luha ang kanyang mukha, alam niyang sarado na ang daan pabalik. Ang natitira na lamang ay isang maliit na pagkakataon upang itama ng kaunti ang malaking pagkakamaling nagawa niya. Sa labas ng silid, nanatiling malungkot ang kapaligiran sa daungan. Naghihintay pa rin ng balita sa identifikasyon ang mga pamilya ng biktima. Ang pansamantalang tolda ay puno ng iyak, dasal at mga mukhang desperado. Nakaupo pa rin si Aling Nelia sa isang kahoy na upuan, mahigpit na yakap ang litrato ng kanyang anak. Namumugto ang kanyang mga mata sa maghapong pag-iyak. Hindi pa niya natatanggap ang kumpirmasyon, ngunit alam na ng kanyang puso na hindi na uwi si Andres. Sa gabing iyon, isang agarang ulat ang binuo. Nakasulat dito ang paunang resulta ng forensic, ang natagpo ang peking kontrata ng Golden Horizon Placement Agency, at ang mahalagang testimonya ni Mang Carding. Lahat ng ulat ay direktang ipinadala sa Camp Crame sa Quezon City. Nakatayo si Major Vargas sa gilid ng daungan, nakatingin sa madilim na dagat. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang sa malayo, ngunit nanatiling mabigat ang kanyang puso. Alam niyang ang gabing ito ay simula pa lamang. Sa likod ng gusot na kontrata at malabong numero ng telepono ay nakatago ang isang mas malaking madilim na network. Isang network na hindi mag-aatubiling magsakripisyo ng buhay para sa kita. Kinuyom ni Vargas ang kanyang kamao. Sa kanyang puso, nangako siyang isiwalat ang lahat, kahit na buhay niya ang kapalit. Ang agarang ulat mula sa Zamboanga ay dumating sa Camp Crame ng madaling araw. Sa screen ng projector sa loob ng gusali ng SID, ipinakita ang mga nakakikilabot na larawan mula sa daungan ng Zamboanga. Dose-dose ng batang katawan ang nakahandusay, naninigas. Ang ilan ay nakasuot pa ng simpleng damit. Ang iba ay nakatsinelas lang. Sa tabi ng mga larawan ng bangkay, ipinakita rin ang gusot na kontratang may nakasulat na Golden Horizon Placement Agency. Napuno ng mga matataas na opisyal ang silid ng pagpupulong, seryoso ang kanilang mga mukha. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng aircon ang maririnig. Si Major Leo Vargas ay nakatayo sa harap ng silid, kararating lang mula Zamboanga, namumula pa ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Tiningnan niya isa-isa ang mga dumalo at nagsalita sa isang mabigat na boses, mga kasama, hindi ito isang simpleng aksidente sa dagat. Ito ay isang malinaw na ebidensya na may isang sindikato ng human trafficking na kumikilos ng organisado at malupit.
49 na batang kaluluwa ang namatay sa lamig sa isang bangka. Hindi sila dapat ituring na isang numero. Kailangan nilang makamit ang hustisya. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Vargas. Nagkatinginan ang mga opisyal na may malungkot na ekspresyon. Itinaas ni Vargas ang gusot na kontratang natagpuan sa bulsa ng biktima. Tingnan ninyo ito. Pangako ng trabaho sa ibang bansa, malaking sahod, libreng tirahan, pero walang malinaw na address. Tanging isang pekeng pangalan ng kumpanya. Golden Horizon Placement Agency. Dito tayo magsisimula. Pagkatapos, ibinahagi niya ang mga instruksyon. Una, kailangang makilala ang bawat biktima sa lalong madaling panahon upang hindi na maghintay sa kawalan ng katiyakan ang kanilang mga pamilya. Pangalawa, kailangang mas palalimin ang pagtatanong kay Mang Carding. Pangatlo, kailangang i-trace ng anti-cybercrime group kung sino talaga ang nasa likod ng pekeng kumpanyang ito. Hindi nagtagal, nagsimulang magtrabaho ang anti-cybercrime group. Sa isang silid na puno ng mga monitor, tinitingnan ng mga batang analyst ang mga linya ng code at mga kahina-hinalang website. Sa screen, lumitaw ang mga ad ng trabaho na may kapansin-pansing disenyo. Madaling trabaho sa Malaysia, mataas na sahod, libreng tirahan, mga magagarang litrato ang ipinapakita para akitin ang mga posibleng biktima. Sa ordinaryong mata, mukhang kapanipaniwala ang mga ad. Ngunit para sa anti-cybercrime group, lahat ng ito ay isang patibong. Sinuri nila ang code sa likod ng website. Lumitaw ang mga hanay ng GI address. Isang digital na bakas na hindi kayang magsinungaling. Ang ilang mga post ay nagmula nga sa ibang bansa, lalo na sa Malaysia. Ngunit, may isa pang pattern ang nagpatindig ng balahibo. Ilang e-address ay nagmula pala sa Zamboanga at Bongao. Ibig sabihin, ang network na ito ay hindi lang kumikilos sa kabilang ibayo, kundi nakatanim na rin ang mga ugat sa sariling lupa. Isang analyst na nagngangalang Dimas ang mahinang bumulong. Kaya hindi lang sila nanloloko mula sa malayo, may mga tao sila sa loob ng bansa. Direktang nagre-recruit mula sa mga baryo. Ang kanyang boses ay nagpabigat lalo sa tensyon sa silid. Lahat ay lumingon sa screen at nagpapakita ng hanay ng mga GI address mula sa Mindanao. Si Vargas, na kanina pa nanonood, ay ikinumpas ang kanyang daliri sa mesa. Kung totoo ngang nakabase na sila sa Zamboanga at Bongao, wala na tayong maraming oras. Bawat araw, maaaring may bagong biktima. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Habang nagpapatuloy ang pag-trace ng anti-cybercrime group, sinimulan naman ng mga investigador sa field na suriin ang mga money transfer. Mula sa mga bank account ng mga biktima, lumitaw ang ilang kahina-hinalang transaksyon. May mga deposito sa mga personal na account sa Zamboanga, pagkatapos ay lumipat sa Tawi-Tawi, at sa huli ay pumasok sa isang account sa Sandakan. Patong-patong ang daloy na parang isang ilog na may maraming sanga na mahirap sundan. Ngunit unti-unti nagsimulang malutas ang gusot. Sa labas ng silid ng pagpupulong, mukhang normal ang sitwasyon sa Maynila. Nagdaraan ang mga sasakyan, nagmamadali ang mga tao papunta sa kanilang mga opisina. Asul at maaliwalas ang kalangitan. Ngunit sa likod ng lahat ng abala, may isang malaking misyon na binubuo. Isang misyon na iligtas ang mga buhay mula sa bitag ng human trafficking. Umupo sandali si Vargas sa isang sulok ng silid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inaalala ang mga batang mukha na nakahandu sa isadaungan ng Zamboanga. Ang alaalang iyon ay naging apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Nangako siyang hindi na dapat maulit ang katulad na trahedya. Makalipas ang ilang oras, natapos ang paunang ulat ng anti-cybercrime group. Natagpuan nila ang ilang social media accounts na aktibong nag-aalok ng mga katulad na trabaho. Lahat ay tumuturo sa isang username na palaging lumalabas sa mga ad. Isang account na may alias na Bituin 88. Mula doon, natagpuan nila ang isang numero ng telepono, pareho sa ipinakita ni Mang Carding. Tumayo muli si Vargas. Matigas ang kanyang boses. Ito ang ating pinto. Mula sa account na ito, mahihila natin ang sinulid patungo sa sinumang nasa likod nito. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin sila nahahanap. Sa araw na iyon, opisyal na nagsimula ang investigasyon. Ang kaso sa daungan ng Zamboanga ay hindi na isang lokal na balita.
Ito ay naging isang malaking operasyon na pambansa. Mula sa isang lumang bangka na naglalaman ng 49 na bangkay, nabuksan na ngayon ang daan patungo sa isang mas malawak, tumatawid sa mga hangganan, at mapanganib na madilim na network. Alam ni Vargas na mahaba ang daan sa hinaharap, magkakaroon ng mga hadlang, magkakaroon ng mga taong susubukang isara ang kanilang mga bibig. Ngunit alam din niya ang isang bagay. Hanggat may pamilyang umiiyak na naghihintay ng balita, hanggat may mga batang pangarap na sinisira sa kamay ng sindikato, hindi siya dapat huminto. Sa gabing iyon, nakatayo siya sa balkonahe ng gusali ng SID, nakatingin sa kumikinang na Maynila. Sa kanyang puso, bumulong siya, ito ang digmaang kailangan kong ipanalo. Ilang araw matapos ang malaking pagpupulong sa Camp Crame, isang nakagugulat na balita ang dumating mula sa Zamboanga. Isang payat na binata na may maputlang mukha at pajuwang-giwang na paglakad ang pumasok sa lokal na istasyon ng pulis. Gusot ang kanyang damit, blanko ang kanyang mga mata, at magulo ang kanyang buhok. Mukha siyang pagod na para bang kararating lang mula sa isang mahabang bangungot. Ang opisyal na sumalubong sa kanya ay inakalang isa lamang siyang palaboy. Ngunit nang banggitin ng binata ang kanyang pangalan, natahimik ang lahat sa silid. Ako si Jomar Santos, sabi niya na may nanginginig na boses. Nasa kamay nila ako. Nakatakas ako. Agad na ipinadala ang balita sa Camp Crame. Si Major Leo Vargas ay agad na lumipad pabalik sa Zamboanga. Isang buhay na saksi ang matagal na nilang hinihintay. Sapat ng malakas ang mga digital na ebidensya, peking kontrata, at testimonya ni Mang Carding. Ngunit ang pag-amin mula sa isang taong naging bahagi ng sindikato ay magbubukas ng mas malinaw na daan. Sa isang espesyal na silid na mahigpit na binabantayan, nakaupo si Jomar, kasama ang 2 investigador at isang trauma counselor. Pagod ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata, at pautal-utal ang kanyang boses. Sa bawat pagsubok niyang magsalita, para bang bawat salitang lumalabas ay nagbabalik ng sakit na kanyang dinanas. Ikinuwento niya ang simula ng kanyang paglalakbay. Ilang buwan na ang nakalipas, nakatanggap siya ng alok na trabaho mula sa isang kakilala. Sabi nito, may bakante bilang mang-aawit sa Malaysia. Malaki ang sahod, sagot ang pagkain at tirahan. Si Jomar, na galing sa isang simpleng pamilya sa gilid ng Zamboanga, ay natukso. Naisip niyang matutulungan niya ang kanyang ina na matagal ng biyuda. Sa perang iyon, gusto niyang ipaayos ang kanilang bahay na kahoy na halos gumuho na. Ngunit, pagdating niya sa sentro ng Zamboanga, lahat ng pangako ay naglaho. Sa halip na dalhin sa isang opisyal na ahensya, dinala si Jomar sa isang maliit na bahay sa gilid ng lungsod. Kasama ang 12 ng iba pa, ikinulong sila. Ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Gabi-gabi, palihim silang inililipat sa isang maliit na bangka. Mula doon, itinawid sila patungong sandakan. Nanginginig ang boses ni Jomar habang inilalarawan ang gusali kung saan sila ikinulong sa sandakan. Isang lumang bodega na may mga saradong bintana, napapalibutan ng bakod na alambre, at may bakal na pintuan na laging nakakandado. Sa loob, 12 ng tao ang isiniksik sa isang masikip na silid. Pinilit silang umupo ng maraming oras sa harap ng mga computer at telepono para magsagawa ng online scam. Kapag tumanggi, binubugbog. Kapag nagkasakit, hindi binibigyan ng gamot. Tumulo ang kanyang mga luha nang banggitin ang pangalan ng isang kasama sa kwarto. Nakita ko si Dino, ilang araw na siyang may mataas na lagnat. Nagmakaawa kami para sa gamot, pero tinawanan lang kami. Hanggang isang umaga, hindi na nagising si Dino. Kinalagkad ang katawan niya palabas at hindi ko na siya nakita muli. Natahimik ang silid. Ilang investigador ang yumuko, pinipigilan ang emosyon. Kinuyom ni Major Vargas ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. Jomar, paano ka nakatakas? Huminga ng malalim si Jomar. Isang gabi, lasing ang ilang gwardiya. Nakatulog sila sa harap. Nakita ko ang isang maliit na butas sa bakod sa likod. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para gumapang palabas. Sugatan ang mga kamay ko, duguan ang mga paa ko. Pero hindi ako huminto. Tumakbo ako sa mga talahib, nagtago hanggang madaling araw.
Pagkatapos, sumakay ako sa isang bangka ng mangingisda na nagdala sa akin pabalik dito. Mula sa kupas na jacket na suot niya, inilabas ni Jomar ang isang gusot na papel. Puno ito ng mga guhit ng lapis, malabo at magaspang. Iginuhit ko ito mula sa alaala ko, sabi niya. Sa papel, nakaguhit ang isang simpleng plano ng lugar, may masisikip na silid, pwesto ng mga gwardiya, tarangkahan, at kahit isang lumang talyer sa malapit. Hindi niya naaalala lahat ng malinaw, ngunit sapat na para magbigay ng direksyon. At mas nakagugulat, sa itaas ng papel, isinulat ni Jomar ang dalawang pangalan. Madalas kong marinig na binabanggit ito ng mga gwardiya, paliwanag niya. Ang una, Antonio Tonyo Cruz. Sabi nila, Pilipino, matangkad, payat, malamig ang tingin. Siya ang laging inuutusang magbantay sa amin. Ang pangalawa, Datu Sharif. Lahat ay tinatawag siyang Big Boss. Hindi ko siya personal na nakita, boses niya lang ang narinig ko. Pero sa tuwing babanggitin ang pangalan niya, takot ang lahat. Ang testimonya na iyon ay nagpayanig sa silid. Nagkatinginan ang mga investigador. Ang mga pangalang Antonio at Datu Sharif ay hindi na lamang chismis, kundi isang testimonya mula sa isang buhay na saksi. Tinitigan ni Vargas ang magaspang na mapa sa mesa. Nanliit ang kanyang mga mata, tumigas ang kanyang panga. Hindi lang ito isang kwento. Mayroon tayong buhay na saksi, mayroon tayong direksyon. Ngunit higit pa roon, idinagdag ni Jomar sa isang mahinang boses. Marami pa pong tao doon, sir. Naghihintay sila. Kung mahuhuli tayo, magiging katulad din sila ni Dino. Basag ang kanyang boses, nanginginig ang kanyang katawan, muling tumulo ang kanyang mga luha. Matagal siyang tinitigan ni Major Vargas. Sa kanyang puso, alam niyang hindi lang ito tungkol sa pagbuwag sa isang network, ito ay tungkol sa pagliligtas sa mga buhay na nakakulong pa. Sa gabing iyon, isang bagong determinasyon ang nabuo. Ang imbestigasyong ito ay hindi dapat huminto sa mga ebidensya lamang, dapat itong maging isang misyon ng pagliligtas. Sa gabing iyon, mabigat ang pakiramdam sa silid ng pagpupulong sa Zamboanga City Police Office. Isang malaking mapa ang nakalatag sa mesa, nagpapakita ng ruta sa dagat mula sa daungan ng Zamboanga patungong Sandakan. Sa tabi nito, naroon ang sulat kamay na guhit ni Jomar Santos na nagpapakita ng plano ng bodega kung saan siya ikinulong. Lahat ng investigador ay seryosong nakatingin. Nakatayo si Major Leo Vargas sa harapan, nakapatong ang mga kamay sa mesa. Matigas niyang sinabi, hindi tayo maaaring maghintay na lang ng karagdagang ebidensya. Bawat oras, may posibilidad na may bagong biktimang mahulog sa kamay nila. Kailangan natin ng pinto papasok sa network. Lahat ng mata ay nakatuon sa isang pangalan, Fredo, isang lokal na recruiter sa Zamboanga na ang numero ay lumabas sa mga online ad at binanggit ni Jomar na narinig niya sa bahay kulungan. Ang problema, kilalang madulas si Fredo. Bihira siyang makipagkita ng personal sa mga biktima. Karaniwan, sa telepono o text message lang siya nakikipag-ugnayan. Kailangan ng espesyal na paraan para lapitan siya. Nagtaas ng kamay ang isang batang investigador. Kailangan natin ang pain. Isang taong magpapanggap na aplikante. Natahimik sandali ang silid. Pagkatapos, isang batang babae ang tumayo. Simpleng nakatali ang kanyang buhok, kalmado ang kanyang mukha, at matatag ang kanyang tingin. Siya si Police Sergeant Angela Reyes, isang miyembro ng Special Unit na sanay na sa mga undercover operation. Ako na po, mahina niyang sabi. Kaya kong magpanggap na isang dalagang probinsyana na naghahanap ng trabaho. Madaling maniniwala ang mga tulad ni Fredo sa mga mukhang inosente. Tinitigan siya ni Vargas ng ilang segundo. Alam mo ang panganib, Angela. Bawat salitang lalabas sa bibig mo ay maaaring maging isang patibong. Kapag kaunti kang nagkamali, buhay mo ang nakataya. Tumango si Angela ng may kumpiyansa, handa po ako. Sa gabing iyon, nagsimula ang paghahanda. Maingat na inihanda ang peking pagkakakilanlan. Pangalan, address, hanggang sa kwento ng buhay, lahat ay ginawang parang totoo. Nagpraktis si Angela na magsalita na may puntong probinsyano, yumuko para magmukhang mahiyain, at magpanggap na kinakabahan sa tuwing nagsasalita. Maluwag na tinirintas ang kanyang buhok, simple ang kanyang damit, kupas na t-shirt, mahabang pantalon at sinelas.
Ang kanyang anyo ay tuluyan ng naging isang inosenteng dalaga mula sa probinsya. Tinawagan ang numero ni Fredo na matagal nang minamanmana ng team. Binuksan ni Angela ang kanyang telepono na bahagyang nanginginig ang kamay. Kahit na matatag ang kanyang loob, may kaba pa rin. May kumaluskos sa linya, pagkatapos ay isang malaking boses ang narinig. Hello, si Fredo 2. Gusto mong magtrabaho sa Malaysia? Huminga ng malalim si Angela at sumagot sa isang inosenteng boses. Opo, kuya. Narinig ko po kasing madali magtrabaho doon. Makakapagpadala ng pera sa mga magulang. Maihalong pagka-inosente ang kanyang tono. Bahagyang tumawa si Fredo. Tama yan, Neng. Kung sa akin ka sasama, magbabago ang buhay mo. Marami nang naging successful. Pero kailangan kong malaman kung seryoso ka. Nagpanggap na nag-alinlangan sandali si Angela, pagkatapos ay sumagot, seryoso po, kuya. Marunong po akong kumanta kahit boses probinsya, basta po halal na trabaho. Mukhang kapanipaniwala ang kanyang mga salita. Natahimik sandali si Fredo sa kabilang linya, pagkatapos ay nagsalita muli na may mas palakaibigang tono. Taga saan ka? Matatag na sumagot si Angela. Taga Isabela po, kuya. Ayon sa peking pagkakakilanlan na kanyang kinabisa. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Fredo, mabuti. Bukas ng hapon, magkita tayo. May maliit na kapihan sa Governor Lim Avenue. Mag-isa kang pumunta. Huwag kang magsasama ng iba. Ang buong pag-uusap ay na-record ng team na nakikinig mula sa control room. Pagkatapos ng tawag, maikli lang ang sinabi ni Vargas. Kumagat siya. Ihanda ang buong surveillance. Kinabukasan, makulimlim ang langit sa Zamboanga. Sa hapong iyon, nakaupo si Angela sa isang simpleng kapihan sa isang sulok ng Governor Lim Avenue. Basa ng pawis ang kanyang kamay. Kahit na nagpapakita pa rin ng isang mahiyain na ngiti ang kanyang mukha, sa labas, nakakalat na ang surveillance team. May nagpapanggap na parking attendant. May nakaupo sa katabing kainan. May nagpapanggap na nagtitinda sa bangketa. Lahat ng mata ay nakatuon sa iisang punto, si Angela. Hindi nagtagal, isang lalaki ang pumasok. Katamtaman ang katawan, maayos na nasuklay ang buhok na may pumada. Manipis ang bigote, palakaibigan ang ngiti, ngunit matalas ang mga mata, puno ng kalkulasyon. Dumiretso siya sa mesa kung saan nakaupo si Angela. Ikaw si Sarah, maikli niyang tanong, gamit ang peking pangalan. Opo, kuya, mahinang sagot ni Angela. Umupo si Fredo, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang paninda. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita, hindi ng mga labis na pangako, kundi ng isang tusong kwento. Kilala mo si Rina? Taga-probinsya din, 3 buwan na ang nakalipas sumama sa akin. Ngayon, buwan-buwan nakakapagpadala ng milyon sa pamilya niya. Gusto mo bang maging tulad niya? Yumuko si Angela, nagpanggap na humanga. Kung totoo po yan, gusto ko po, kuya. Ano po ang kailangan kong gawin? Ngumisi si Fredo. Madali lang. Bigyan mo ako ng kopya ng DI mo. Ngayong gabi, sumama ka sa akin. May iba pang aplikante sa isang bahay. Sa makalawa, makakapagtrabaho ka na. Bawat salita ay na-record ng maliit na mikropono sa kwelyo ni Angela. Sa control room, kinuyom ni Vargas ang kanyang kamao. Ito na ang ebidensyang hinihintay natin. Ngunit, alam din niyang nagsisimula pa lang ang laro. Naniwala na si Fredo, ngunit mas mapanganib ang susunod na hakbang. Bago umalis sa kapihan, nag-type si Fredo ng isang maikling mensahe sa kanyang telepono. Saglit na sumulyap si Angela. Isang pangungusap lang, bagong aplikante, handa na ngayong gabi. Ipinadala ang mensahe sa isang hindi kilalang numero. Si Vargas, na nagmamanman, ay agad na nagbigay ng utos. Sundan ninyo siya. Huwag ninyong pakawalan. Sa hapong iyon, opisyal na nagsimula ang operasyon. Nakapasok na si Angela sa loob ng bilog, at si Fredo ang naging pinto patungo sa mas malaking network. Alam ng lahat na kahit ano ay maaaring mangyari sa gabing iyon. Sa hapong iyon, pagkatapos umalis sa kapihan, relax na naglakad si Fredo sa kahabaan ng Governor Lim Avenue.
Kalmado ang kanyang mukha, matatag ang kanyang mga hakbang. Tila hindi niya namamalayan na dose-dosenang mata ang sumusunod sa kanya. Sa kanyang kamay, hindi niya binitawan ang maliit na telepono. Abala ang kanyang mga daliri sa pag-type ng mensahe. Sa malayo, dalawang ahente na nakasibilyan ang sumusunod sa isang ligtas na distansya. Isang sasakyang walang marka ng pulis ang dahan-dahang gumagalaw sa kabilang kalye, sumusunod sa bawat liko. Lahat ng pag-uusap ay konektado sa control room na direktang pinamumunuan ni Major Leo Vargas. Matigas ang kanyang boses na naririnig sa headset ng mga ahente. Target, papunta sa kanluran. Lahat ng unit, manatiling malayo. Huwag magpahalata. Pumasok si Fredo sa isang makitid na eskinita, patungo sa isang lumang boarding house. Kupas na ang pintura ng pader, umuugong ang kahoy na pinto. Binuksan niya ang pinto ng walang pag-aalinlangan at pumasok sa madilim na pasilyo. Mula sa bintana, nag-ulat ang isang ahente. Target, pumasok sa kwarto sa dulo ng pasilyo. May dalawa pang kasama. Nagbigay si Vargas ng maikling utos. Hintayin hanggang may aktibidad. Huwag muna sugurin. Makalipas ang ilang minuto, isang malabong boses ang narinig mula sa loob ng kwarto. Handa na ang mga dokumento. Ngayong gabi aalis ang bangka. May bago ng aplikante. Sapat na ang mga salitang iyon para kumabog ang dibdib ng mga investigador. Itinaas ni Vargas ang kanyang kamay. Sugod. Malakas na kinalampag ang pinto. Pulis! Huwag gumalaw. Biglang nagkagulo. Nagulat si Fredo. Sinubukan niyang abutin ang laptop sa mesa, isara ito pagkatapos ay ibinagsak sa sahig. Isang tauhan niya ang humugot ng kutsilyo, habang ang isa pa ay susunggaban sana ang isang bag na naglalaman ng mga dokumento. Ngunit, mabilis na kumilos ang mga opisyal. Dalawang ahente ang sumugod, pinatumba ang lalaking may kutsilyo. Isang iba pa ang matagumpay na naagaw ang bag mula sa kamay ng tauhan ni Fredo. Si Fredo mismo ay tumakbo patungo sa bintana, tataka sana. Ngunit, isang malakas na kamay ang humila sa kanyang kwelyo, ibinagsak ang kanyang katawan sa pader. Agad na ikinabit ang posa sa kanyang mga pulso. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang masikip na kwarto ay naging isang arena ng total na kontrol. 3 tao ang nakahandusay sa sahig na nakatali ang mga kamay. Agad na isinagawa ang paghahalughog. Ang mga resulta ay nagpatahimik sa lahat sandali. Sa ilalim ng kutson, natagpuan ang 3 laptop. Ang screen ng isa ay nakabukas pa, nagpapakita ng isang email na kakaktype pa lang. Ang pamagat, pagpapadala ngayong gabi. Sa mesa, nagkalat ang dose-dosenang SF card. Ang ilan ay selyado pa. Mayroon ding 2 telepono na may daan-daang kontak. Karamihan ay maikling pangalan lamang na may kasamang code. Sa aparador, natagpuan ng mga opisyal ang mga sobre na puno ng pera, piso at ringgit. Ang itim na bag na pinag-agawan ay naglalaman pala ng mga tala ng transaksyon, mga pangalan, halaga ng pera, at mga notang tilunas o naghihintay ng bangka na maayos na nakasulat, isang pinansyal na bakas na hindi maikakaila. Isang AT analyst na kasama sa team ang mabilis na binuksan ang laptop na nakabukas pa. Sir, may email na naipadala ilang minuto lang ang nakalipas, patungo sa isang address sa ibang bansa. Mula dito, nakasulat na papuntang Sandakan. Ang nagpadala ay si Fredo, ang tatanggap ay isang account na may pangalang Marina Reyes. Ang pangalang iyon ay agad na nagpaningkit sa mga mata ni Vargas. Mahina niyang inulit, Marina Reyes, sino siya? Sa pansamantalang silid ng interogasyon, nakaupo si Fredo na may posas. Matigas ang kanyang mukha, may ngisi sa kanyang mga labi. Akala niyo nanalo na kayo, sabi niya na may mapanghamong tono. Maliit na tagapamagitan lang ako. Kahit wala ako, aalis pa rin ang bangka. Inilagay ng investigador ang mga ebidensya sa harap niya, laptop, debit card, talaan ng pera. Bahagyang tumawa si Fredo. Walang kwenta lahat yan. Bukas, may ibang magpapatuloy. Hindi niyo ito mapipigilan. Ngunit, kumislap ang kanyang mga mata nang banggitin ng investigador ang pangalang Marina Reyes. Sino siya? Hindi sumagot si Fredo. Umiwas siya ng tingin. Dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti.
Si Vargas, na nanonood mula sa likod ng one-way mirror, ay huminga ng malalim. Alam niyang marahil ay hindi magsasalita si Fredo ngayon. Pero sapat na ang email na natagpuan. Ang pangalang Myrna Reyes ay isang bagong pinto na kailangang buksan. Sa gabing iyon, ang lumang boarding house sa makitid na eskinita sa Zamboanga ay naging saksi sa pagbagsak ng isang recruiter. Mula sa labas, mukha pa ring luma ang gusali. Ngunit sa loob, natagpuan ng team ang susi patungo sa mas malaking bilog. Ang digital na bakas, mga talaan ng transaksyon, at ang pangalang Myrna Reyes ang naging bagong focus ng investigasyon. Nakatayo si Vargas sa harap ng pinto ng boarding house, nakatingin sa madilim na kalye. Umihip ang hangin ng gabi, dala ang amoy kanal. Kinuyom niya ang kanyang kamao at mahinang nagsalita. Isang pinto na ang nabuksan. Ngayon, kailangan nating alamin kung sino talaga si Myrna Reyes. Sa umagang iyon, ang Canelar Barter Trade Center sa Zamboanga ay mukhang normal. Sumisigaw ang mga nagtitinda ng gulay, nag-aalok ng kanilang paninda. Ang amoy ng mga pampalasa ay humahalo sa amoy ng mainit na pritong pagkain, at abala ang mga ina sa pagtawad. Sa gitna ng kaguluhan, isang babaeng nasa edad 40 ang nakaupo sa isang maliit na pwesto, nagbebenta ng damit. Palakaibigan ang kanyang ngiti, simple ang kanyang damit, at mabilis ang kanyang mga kamay, tinutupi ang mga murang damit para ialok sa mga mamimili. Ang pangalan niya ay Myrna Reyes, o Tita Myrna sa mga suki. Para sa ibang nagtitinda, si Tita Myrna ay isang ordinaryong babae lang. Simple ang kanyang buhay. Bawat umaga, dumarating siya na may malaking bayong na puno ng damit at umuuwi bago maghapon. Walang kahina-hinala. Ngunit sa silid ng pagpupulong sa Zamboanga City Police Office, malaking nakapaskil sa screen ang larawan ni Myrna. Itinuro ng isang financial analyst ang isang graph sa screen. Opisyal na nakarehistro si Myrna bilang isang maliit na negosyante. Ngunit, hindi normal ang daloy ng pera sa kanyang bank account. May mga transfer na daan-daang libo bawat buwan. Karamihan ay galing sa sandakan. Ang halagang iyon ay malinaw na napakalaki para sa isang nagtitinda sa palengke. Matagal na tinitigan ni Major Leo Vargas ang larawan ni Myrna. Mula sa labas, mukha siyang ordinaryo, kahit simple. Pero hindi nagsisinungaling ang mga financial records. Ang babaeng ito ay isang mahalagang koneksyon sa pagitan ng Zamboanga at Sandakan. Agad na bumuo ng stratehiya ang team. Kilalang maingat si Myrna. Bihira siyang gumamit ng parehong numero ng telepono ng higit sa isang linggo. Minsan, nakikitulog siya sa bahay ng kamag-anak, minsan sa isang ruko, at laging may kasamang isa o dalawang binatang tapat sa kanya. Hindi madaling manmanan siya. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang kumalat ang mga undercover agent sa Canelar. May nagpanggap na mamimili ng tela. May nagkunwaring nagtitinda ng isda. Mayroon ding nakaupo sa kapihan malapit sa kanyang pwesto. Mula sa malayo, inoobserbahan nila ang bawat kilos ni Myrna. Sa umagang iyon, mukhang normal si Myrna. Palakaibigan siyang humingiti sa mga mamimili, matyagang tinutupi ang mga damit, at tumulong pa sa isang batang nakahulog ng barya. Sa unang tingin, isa talaga siyang ordinaryong nagtitinda sa palengke. Ngunit, nang tumunog ang kanyang telepono, agad na nagbago ang lahat. Nawala ang kanyang ngiti, bumilis ang kanyang mga hakbang. Maingat na tiningnan ang paligid. Iniwan niya ang kanyang pwesto, pumasok sa isang maliit na eskinita na nagdudugtong sa palengke at sa isang hanay ng mga lumang ruko. Isang ahente ang sumunod mula sa malayo. Nagulat siya sa pamamagitan ng maliit na radyo. Target, papunta sa direksyon ng isang lumang gusali. Pumasok si Myrna sa isang lumang ruko na tuklap na ang pintura. Saglit na umilaw ang ilaw sa loob, pagkatapos ay namatay muli. Mula sa labas, walang kapansin-pansing aktibidad. Ngunit ipinapakita ng mga tala ng surveillance ang isang kahina-hinalang pattern. Sa tuwing pumapasok si Myrna sa ruko na iyon, sa gabi, laging may humihintong inuupahang van sa harap. 2 o 3 binata ang bumababa na may dalang maliliit na bag. Nakatayo si Myrna sa pinto, nagbibigay ng maikling instruksyon, pagkatapos ay umaalis ang van patungo sa isang maliit na daungan. Mula doon, laging nawawala ang baka sa dagat.
Ang pattern na iyon ay naulit ng ilang beses sa loob ng mahigit isang linggong pagmamanman. Kinolekta ang lahat ng mga larawan at video. Dahan-dahang lumakas ang ebidensya, si Myrna ay hindi lamang isang nagtitinda ng damit. Siya ang tagapamagitan na nagdudugtong sa mga biktima mula Zamboanga patungong Sandakan. Sa gabing iyon, sa isang lihim na surveillance post, nakaupo si Vargas, nakatingin sa monitor. Isang malabong imahe mula sa isang long-range camera ang nagpapakita kay Myrna na nakatayo sa harap ng ruko, nakadikit ang telepono sa kanyang tainga. Mukhang kalmado ang kanyang mukha, ngunit mapagmatsyag ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit na may dalang malaking itim na maleta. Mabilis itong tinanggap ni Myrna at pumasok sa loob ng walang anumang salita. Huminga ng malalim si Vargas. Alam niyang papalapit na ang oras. Ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong nagtitinda. Ang itim na maleta ay maaaring naglalaman ng isang malaking sikreto. Bukas, kikilos tayo, matigas niyang sabi sa team. Kapag bumagsak si Myrna, magbubukas ang daan patungong Sandakan. Sa gabing iyon, dala ng hangin mula sa dagat ang amoy lupa. Aandap-andap ang mga ilaw sa kalye. Tila tahimik ang Zamboanga na para bang naghihintay ng isang malaking pangyayari. Sa likod ng kanyang pagiging simple, nagtatago ang Canelar Barter Trade Center ng isang madilim na sikreto na malapit ng mabunyag. Sa gabing iyon, naging tensyonado ang operasyon sa lumang gusali. Ang ruko na matagal nang minamanmanan ay sa wakas ay sinalakay. Ang sigaw ng mga pulis ay humalo sa tunog ng nababasag na salamin, habang ang mga residente sa paligid ay nagkumpulan mula sa malayo. Inilabas si Myrna Reyes na may posas. Nanatiling malamig ang kanyang mukha, at nagawa pa niyang umiti ng bahagya, na para bang ipinapakitang hindi siya natatakot. Sa loob ng ruko, nakuha ang itim na maleta na hawak niya kanina. Ang laman nito ay nagpatahimik sa lahat ng opisyal. Walang damit tulad ng ibinebenta niya sa palengke, kundi isang tumpok ng mga dokumento na may mga code, schedule ng mga bangka na may pulang ekis, mapa ng ruta sa dagat patungong Sandakan, at isang maliit na telepono na puno ng mga kontak mula sa ibang bansa. Sa mga numero, 2 pangalan ang malinaw na lumitaw, Antonio at Datu Sharif. Sa silid ng interogasyon ng Zamboanga City Police Office, mas malamig ang pakiramdam kaysa karaniwan. Aandap-andap ang ilaw na neon, nagbibigay liwanag sa mukha ni Myrna na nakaupo, nakatali ang mga kamay. Nakadikit pa rin ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Akala niyo ba may napigilan na kayo, mahina niyang sabi. Nagtitinda lang ako. Bukas, may ibang magpapatuloy. Pumasok si Major Vargas sa silid na may kalmadong mga hakbang. Hindi siya agad nagsalita, inilagay lang niya ang mga larawan mula sa pagsalakay sa ibabaw ng mesa. Si Myrna na may dalang maleta. Si Myrna na nakatayo sa harap ng ruko. Si Myrna na tumatanggap ng gamit mula sa isang hindi kilalang lalaki. Sasabihin mo pa bang nagkataon lang? Sa unang pagkakataon, nanghina ang ngiti ni Myrna. Ngunit agad siyang nakabawi, itinaas ang kanyang baba na may matalim na tingin. Hindi yan sa akin. Pinatago lang. Hindi sumagot si Vargas. Inilagay niya ang maliit na teleponong nakuha mula sa maleta. Umilaw ang screen, ipinapakita ang listahan ng mga kontak. 2 pangalan ang malinaw na nababasa, Antonio at Datu Sharif. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Myrna. Naging balisa siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mapanganib kung ipagpapatuloy niyo to, sabi niya, sinusubukang takpan ang kanyang kaba ng isang maliit na tawa. Mahaba ang kamay ng mga taong yan. May mga opisyal na kasabwat. Huwag niyong isipin na basta-basta lang kayo. Ang sinabi niyang iyon ang naging butas. Tinitigan siya ni Vargas ng matalim. Kaya alam mo kung sino sila, walang emosyon niyang sabi. Matagal na natahimik si Myrna. Yumuko siya pagkatapos ay huminga ng malalim. Mahina ang kanyang boses nang sa wakas ay magsalita, si Antonio. Antonio Tonio Cruz. Pilipino. Matangkad, payat, malamig ang mga mata. Lahat ng ruta ng bangka, lahat ng pera, dumadaan sa kanya. Natahimik ang silid. Mabilis na gumalaw ang panulat ng investigador, isinusulat ang bawat salita. Naghihintay pa rin si Vargas.
Hindi gumagalaw ang kanyang mukha, tanging ang tingin ng kanyang mga mata ang nagbibigay diin. Kinagat ni Myrna ang kanyang labi pagkatapos ay nagpatuloy. Pero hindi si Antonio ang pinakamataas. May isa pa, si Datu Sharif. Taga Malaysia. Lahat ay tinatawag siyang Big Boss. Kapag nagsalita siya, ang mga tulad ko ay sumusunod lang. Mabigat na bumagsak ang mga salitang iyon sa silid. Ang pangalang Datu Sharif, na dati ay malabong lumitaw sa bulong ni Jomar, ay ngayon ay direktang lumabas mula sa bibig ng pangunahing tagapamagitan. Ang ebidensya at pag-amin na iyon ay nagdugtong sa pulang sinulid na matagal ng malabo. Sumandal si Myrna sa upuan. Mabigat ang kanyang paghinga. Wala akong pagpipilian. Kapag tumanggi ako, pamilya ko ang magiging biktima. Pwede niyo akong arestuhin. Pero huwag niyong isipin na magagalaw niyo ang sandakan. Pugad yon ng mga buwaya. Malamig ang kanyang tingin. Muling lumitaw ang bahagyang ngiti. Tila mayroon pa siyang itinatagong hindi alam ng mga pulis. Dahan-dahang tumayo si Vargas. Alam niyang marahil ay marami pang itinatago si Myrna. Ngunit sapat na ang dalawang pangalang iyon para umabante sa susunod na yugto, si Antonio Cruz sa sandakan at si Datu Sharif, ang Big Boss. Sa gabing iyon, isang agarang ulat ang ipinadala sa Camp Crame. Matigas ang boses ni Vargas sa telepono. Kahit pagod, kailangan nating makipag-ugnayan sa mga otoridad sa Malaysia. Ang target natin ay nasa sandakan at wala na tayong maraming oras. Sa labas, malakas na ulan ang bumuhos sa Zamboanga. Mabilis na umagos ang tubig sa mga kanal. Umalinggaw-ngaw ang tunog ng kulog. Tila ang langit mismo ang nagbibigay ng senyales na isang malaking bagyo ang kasisimula pa lamang. Ilang araw matapos ang pag-amin ni Myrna Reyes, isang maliit na grupo mula sa SFI ang lumipad patungong sandakan, Sabah. Sa airport, seryoso ang kanilang mga mukha. Walang kapansin-pansing uniforme, ordinaryong damit lamang para hindi makatawag ng pansin. Kasama nila si Major Leo Vargas, dala ang isang makapal na folder na puno ng ebidensya at mga larawan mula sa Zamboanga. Sa headquarters ng Royal Malaysia Police, VIA, isang lihim na pagpupulong ang idinaos. Ang silid ay puno ng mga mapa, satellite photos, at intelligence files. Sinalubong sila ni Superintendent Rahman na may matigas na tingin. Ang lalaking nasa edad 50 ay may otoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay may matagal ng galit. Hindi bago sa amin ang pangalang Datu Sharif, mabigat niyang sabi. Ilang taon na namin siyang tinutugis, pero laging nakakatakas dahil may mga kamay na nagpoprotekta sa kanya. 5 taon na ang nakalipas, 2 sa mga tauhan ko ang napatay nang subukan nilang salakayin ang kanyang lugar. Ngayon, hindi na ako mabibigo. Natahimik ang silid. Tinitigan ni Vargas si Rahman, naramdaman ang parehong determinasyon. Mula sa pinagsamang ulat, malinaw na si Antonio Cruz ang nag-aayos ng mga ruta at peking dokumento. Habang si Datu Sharif ang malaking utak na may headquarters sa isang malaking villa sa gilid ng sandakan. Ngunit bago makarating doon, may isang mahalagang punto na kailangang unang salakayin. Isang bodega malapit sa isang maliit na daungan. Ang bodegang iyon ang puso ng operasyon, paliwanag ni Rahman habang itinuturo ang mapa. Doon ikinukulong ang mga biktima bago ipadala sa dagat. Kung matagumpay nating masasalakay, hindi lang natin maililigtas ang mga biktima, kundi mapuputol din natin ang pangunahing ruta. Tumango si Vargas. Pero kailangan nating tiyakin na hindi ito mabubulgar. Kung maamoy ni Datu Sharif ang ating kilos, buhay nila sa loob ang magiging kapalit. Matagal ang diskusyon. Detalyadong binuo ang plano, mula sa ruta ng pagpasok, posisyon ng mga puwersa, hanggang sa paraan ng komunikasyon. Nagkasundo silang biglaan ang operasyon, walang sirena, walang opisyal na tanda. Lahat ng pag-uusap ay sa pamamagitan lamang ng encrypted na radyo. Idinagdag ni Rahman sa isang mabigat na boses, naghanda na kami ng team sa dagat. Sila ang magbabantay para walang bangkang makalabas habang may operasyon. Kung susubukan ni Datu Sharif na tumakas sa dagat, makukulong siya. Sa gabing iyon, iba ang pakiramdam sa briefing kumpara sa mga ordinaryong operasyon. Hindi lang ito tungkulin, ito ay isang pustahan sa pagitan ng dalawang bansa.
Alam ng bawat isa na isang maliit na pagkakamali ay maaaring sumira sa lahat. Bago maghiwalay, tumayo si Vargas, tinitingnan ang lahat ng miyembro. Tandaan, ang pangunahing prioridad ay iligtas ang mga biktima. Huwag hayaang maging panangga sila para kay Dato Sharif. Pagkatapos noon, saka natin isusunod si Antonio at Dato Sharif. Bago maghating gabi, kumilos ang team patungo sa meeting point. Mga sasakyang walang ilaw ang dumaan sa mga tahimik na kalsada ng sandakan. Mahalumigmig ang hangin ng gabi, dala ang amoy alat mula sa dagat. Mula sa malayo, mukhang tahimik ang maliit na daungan. Tanging ilang aandap-andap na ilaw mula sa mga gasera ang kumikislap. Handa na ang puwersa ng Malaysia sa dagat gamit ang mga rubber boat. Samantala, ang undercover team ng AFP ay sumama sa mga manggagawa sa gabi, dahan-dahang pumuslit sa paligid ng bodega. Lahat ay tahimik. Tanging ang tunog ng maliliit na alon ang naririnig. 2:00 ng madaling araw na. May kumalusko sa radyo. Narinig ang mabigat na boses ni Rahman. Lahat ng unit nasa posisyon. Magsisimula tayo sa aking senyas. Mula sa malayo, nakikita ang anino ng ilang gwardiya na naglalakad sa harap ng bodega. Isa sa kanila ang huminto, sumagot sa isang tawag sa telepono. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Mas naging mapagmatsyag ang kanyang mga mata sa paligid. Si Vargas, na nanonood mula sa malayo, ay nakaramdam ng hindi magandang kutob. Baka nagduda na sila, bulong niya. Ngunit, sa wakas ay ibinigay ang senyas. Ang undercover team na unang nakapasok ay pinutol ang kuryente ng bodega. Biglang namatay ang mga ilaw, nag-iwan ng matinding dilim. Narinig ang mga sigaw ng takot mula sa loob. Iyon ang hudyat na hinihintay. Malakas na kinalampag ang bakal na pinto. Pulis! Huwag gumalaw! Umalingaw-ngaw ang tunog ng putok. Tila handa na ang ilang gwardiya. Nagpaputok sila mula sa likod ng mga kahon. Kumislap ang apoy ng baril sa mga dingding na ero. Sumiklab ang matinding barilan. Napuno ng usok ang hangin. Yumuko si Vargas sa likod ng pader, nagbibigay ng senyas. 2 ahente ang pumuslit sa gilid, naghagis ng stun grenade. Isang nakabubulag na puting liwanag ang pansamantalang nagpabulag sa mga kalaban. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasupil ang paglaban. Ilang gwardiya ang bumagsak, ang iba ay sumuko na nakataas ang mga kamay. Sa wakas ay nabuksan ang pinto ng malaking silid. Sumingaw ang amoy kulob at pawis. Dose-dose ng tao ang nakabaluktot sa sahig. Payat ang mga katawan, maputla ang mga mukha, puno ng takot ang mga mata. Mayroong agad na umiyak nang makita ang uniforme ng pulis. Mayroong gumapang palapit, nagmamakaawa sa paos na boses. Tulong po, huwag niyo kaming pabayaan. Agad na pumasok ang medical team na nakahanda na. Nagdala sila ng tubig, manipis na kumot at mga gamot. Ilan sa mga biktima ay sobrang hina na para maglakad, kailangang buhatin palabas. Napuno ng iyak ng pasasalamat ang silid. Nakatayo si Vargas sa pinto, basa ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso, naalala niya ang 49 na kaluluwang hindi nailigtas sa Zamboanga. Ngayong gabi, kahit paano, may mga buhay tayong nailigtas, bulong niya. Ngunit, hindi pa tapos ang operasyon. Mula sa pasilyo sa likod, narinig ang isang ingay. Isang matangkad na lalaki ang tumatakbo, sinusubukang tumakas. Mula sa kanyang mukha, nakilala ni Vargas si Antonio Cruz. Makitid at madilim ang pasilyo sa likod ng lumang bodega. Aandap-andap ang emergency light, nagbibigay liwanag sa anino ng isang matangkad na lalaking tumatakbo. Hirap siyang huminga, tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Iyon si Antonio Cruz, ang taong binanggit ni na Jomar at Myrna. Nagbigay si Major Vargas ng maikling utos, hulihin siyang buhay. Mabilis na humabol ang ilang ahente. Sinubukan ni Antonio na pumuslit sa gitna ng mga biktimang kararating lang na inililikas, nagpapanggap na takot tulad ng isa sa kanila. Ngunit, ang tingin sa kanyang mga mata ay puno ng takot, iba sa mga biktima. Isang ahente ang matagumpay na sinipa ang kanyang mga bihipaa, nagpatumba kay Antonio. Nagpumiglas siya, sinubukang tumayo muli, ngunit 2 ahente ang agad na dumagan sa kanya. Ikinabit ang posa sa kanyang mga pulso.
Namula ang mukha ni Antonio, nag-aalab ang kanyang mga mata. Akala niyo ba mahuhuli niyo ako ng ganito lang, sigaw niya. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Dahan-dahang lumapit si Vargas, tinititigan siya ng matalim. Kalmado ngunit puno ng diin ang kanyang boses. Marami na kaming alam. Ikaw si Antonio Tonyo Cruz, ang tagapag-ayos ng ruta ng mga bangka, tagapamagitan ng pera, at kanang kamay ni Dato Sharif. Tama ba? Natahimik sandali si Antonio pagkatapos ay ngumisi. Kung alam niyo na, ano pang silbi kung magsasalita ako? Yumuko si Vargas, halos bumulong. Dahil habang nananahimik ka, mas mabilis na magsasalita ang iba para sa'yo. Nasa kamay mo ang desisyon, Antonio. Nagbago ang mukha ni Antonio. Lumunok siya pagkatapos ay tumawa ng pilit. Sige, totoo, utusan lang ako. Lahat ng ruta, lahat ng pera, lahat ng bangka, nasa ilalim ng kontrol ni Dato Sharif. Siya ang nagpapasya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Sumusunod lang ako sa utos. Natahimik ang silid. Diretsong lumabas ang pag-amin mula sa kanyang bibig. Ang pangalang Dato Sharif ay hindi na isang bulungan, kundi isang katotohanang binigkas ng kanyang kanang kamay. Kasabay nito, ang AK team na naghalughog sa control room sa itaas ay may natagpuan. Isang computer ang nakabukas pa. Sa screen, isang mensahe ang kakaksen pa lang. Nahuli na si Antonio, sabi ng ahente. Sa ilalim nito, may isa pang mensahe. Ang sulat ay simple ngunit tumutusok. Kung matapang kayo, pumunta kayo sa villa ko. Handa na akong salubungin kayo. Nilagdaan ng letrang E, matagal na tinitigan ni Vargas ang screen. Tumigas ang kanyang panga. Kumalabog ang kanyang dibdib. Hindi lang alam ni Dato Sharif na darating sila, hayagan niya silang hinahamon. Sa labas ng bodega, nailikas na ang mga biktima sa mga ambulansya. Ang iyak at dasal ay humahalo sa tunog ng sirena. Ngunit para kay Vargas, hindi pa tapos ang tungkulin. Sa gabing iyon, nakatayo siya sa harap ng bodegang puno na ngayon ng mga butas ng bala, nakatingin sa direksyon ng isang burol sa malayo. Doon nakatayo ang malaking villa ni Dato Sharif. Ang lugar kung saan naghihintay ang kanilang pinakamalaking kalaban ng may buong kayabangan. Lumapit si Superintendent Rahman, tinapik ang kanyang balikat. Ngayong gabi, nanalo tayo, sabi niya sa isang mabigat na boses. Pero bukas, magsisimula ang tunay na laban. Dahan-dahang tumango si Vargas. Alam na alam niya. Ang naghihintay sa kanila ay hindi lamang isang pagsalakay, ito ay magiging isang bukas na digmaan. Inihanda na ni Dato Sharif ang entablado. Hindi pa sumisikat ang araw nang dahan-dahang gumalaw ang mga sasakyang walang marka, patungo sa gilid ng sandakan. Tahimik ang mga kalsada, tanging ang tunog ng mga kulisap sa gabi ang naririnig. Sa loob ng isa sa mga sasakyan, tahimik na nakaupo si Major Vargas na may blankong tingin. Naalala niya muli ang mapanghamong mensahe na natagpuan sa computer sa bodega. Kung matapang kayo, pumunta kayo sa villa ko. Handa na akong salubungin kayo. Ang villa ay nakatayo ng marangya sa ibabaw ng isang burol na nakaharap sa dagat. Mula sa malayo, ang gusali ay mas mukhang isang kuta. Matataas na pader na may barbed wire. Dahan-dahang umiikot ang mga searchlight at may mga DVS camera sa bawat sulok. Ilang asong bantay ang naglalakad sa hardin. Ang kanilang tahol ay paminsan-minsang sumisira sa katahimikan. Sa headquarters ng FIFA, isang maikling pagpupulong ang idinaos bago magsimula ang operasyon. Tinitigan ni Superintendent Rahman ang satellite map na may tumitigas na panga. 5 taon na ang nakalipas, halos mahuli ko na si Dato Sharif. Pero 2 sa mga tauhan ko ang napatay, pinaputukan mula sa loob ng villa na iyan. Ngayong gabi, tutuparin ko ang aking sumpa. Tinitigan siya ni Vargas. Ngayon, magkasama tayo. Hindi na siya makakatakas. Ang plano ay hinati sa 2 grupo. Ang pangunahing team ay lalapit mula sa harap na tarangkahan gamit ang mga tactical vehicle para makaagaw ng pansin. Ang pangalawang team, na pinamumunuan ni Vargas, ay pupuslit mula sa silangang bahagi, aakyatin ang isang makitid na bangin sa dilim. Kailangang maingat na putulin ang kuryente sa bakod. Isang maliit na pagkakamali at aalinggaw ang alarma.
Sa gabing iyon, malakas na umihip ang hangin mula sa dagat, dala ang amoy alat. Tahimik na kumilos ang team. Ang kanilang itim na damit ay humalo sa mga anino. Bawat hakbang sa bangin ay mapanganib. Madulas ang mga bato, malakas ang hampas ng alon sa mga bato sa ibaba, at tumutulo ang malamig na pawis sa sentido ni Vargas. Kahit tumutusok ang lamig, sa wakas ay nakarating sila sa ilalim ng bakod. Isang tekniko ang naglabas ng isang portable device, idinikit ito sa mga kable. Narinig ang isang sitsit, pagkatapos ay namatay ang indicator light. Pumasok na tayo, bulong ng tekniko. Isa-isa silang pumuslit sa hardin. Ngunit, malakas na umalingaw-ngaw ang tahol ng mga aso. Agad na pinaputukan ng team ng tranquilizer darts ang mga hayop, nagpatumba sa kanila. Ngunit sapat na ang maikling ingay para magising ang mga bantay sa loob. Umalingaw-ngaw ang sirena. Ang mga searchlight ay tumutok sa lahat ng direksyon. Mula sa isang loudspeaker, isang malaking boses ang umalingaw-ngaw sa gabi. Boses iyon ni Datu Sharif. Maligayang pagdating, Vargas. Maligayang pagdating, Rahman. Malayo ang inyong pinanggalingan. Para saan? Para mamatay sa aking hardin? Nanigas si Vargas. Alam niyang sinasadya ni Datu Sharif na lumikha ng isang psychological warfare. Naggitngit ang mga ngipin ni Rahman, nakatingin sa direksyon ng villa. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi ka makakatakas. Biglang bumukas ng maluwag ang pinto sa harap ng villa. Dose-dosenang lalaking armado ang lumabas, nakahanay. Disiplinado ang kanilang kilos. Malinaw na hindi sila ordinaryong mga bantay, kundi isang personal na puwersa na sanay sa labanan. Nagbigay si Vargas ng maikling utos. Kumalat. Humanap ng kublihan. Sumabog ang putukan, nagliwanag ang apoy ng mga baril sa hardin. Sumugod ang puwersa ni Datu Sharif na may maayos na pormasyon. Ganti naman ang pinagsanib na puwersa ng AFI at YA ay disiplinadong putok. Ang mga batong palamuti, marmol na haligi at mamahaling sasakyan ay naging panangga. Pinamunuan ni Rahman ang pag-atake mula sa kanang bahagi. Malakas ang kanyang boses. Itulak sila papasok. Huwag hayaang makapanatili sila sa hardin. Dahan-dahang umurong ang mga kalaban patungo sa pinto ng villa. Ngunit biglang yumanig ang lupa sa kanilang harapan. Isang maliit na pagsabog at umusok ng itim. 2 miyembro ang tumilapon. Mabuti na lang at malubhang sugatan lang, hindi namatay. Landmine, sigaw ng isang ahente. Mabilis na nag-utos si Vargas. Inilayo ng medical team ang mga sugatan. Habang ang front unit ay patuloy na sumusugod. Naghagis ng stun grenade. Isang nakabubulag na puting liwanag ang nagpanik sa mga kalaban. Sa pagkakataong iyon, sumugod ang puwersa sa hagdanan ng villa. Malakas na sinipa ang malaking